So hello no, ngayon no, pag-usapan natin ito tungkol sa mga tao no, na siyang sanhi na magkasala ang kanyang kapwa. Ano ba ang mangyayari sa bawat tao na dito? Dito sa Lucas chapter 17, sinasabi dito no na kakilakilabot ang haharapin or ang mangyayari sa bawat tao na siyang sanhi na magkasala ang ibang tao or kapwa niya. Kakilakilabot. Kung ikaw ang siyang dahilan na magkasala ang isang tao for the sake of money, fame, and glory, kakilakilabot ang patatunguhan mo pagdating ng araw. Kasi ang bawat tao ngayon ay hindi talaga nagsisisi. Ang bawat tao ngayon ay hindi seryoso sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kailan ba nagiging seryoso ang tao sa paglilingkod sa Panginoon? Doon na after judgment. Doon maraming mga tao, almost 90% na mga tao na doon na no na nagsisisi after judgment, kung saan wala nang balikan, no point of return, no. Wala nang balikan sa buhay na ito, wala nang chance na para magbago, ulitin yun or rectify ang pagkakamali. No? Diyan magiging seryoso ang bawat tao, kung saan itatapon na sila sa apoy ng impyerno. Ayon nga dito sa kasulatan no, sa Matthew 13 verse 40, sinabi dito sa kasulatan no, kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. No? Sa bawat tao nangangahulugan. Kung ang mga damo tinitipon at sinusunog, ganito rin ang mangyayari sa bawat tao dito sa mundong ito, sa daigdig. Sa katapusan ng mundo, katapusan ng bawat tao. Dagdag dito, sa 41 verse, ipinag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. So lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at mga taong gumagawa ng masama, tinitipon yun. Gaya nitong mga prostitute, no? Mga prostitute, mga babae, nakabra, nakapanty, nakahubad. Ano bang hanap nila? For the sake of money, for the sake of glory. Bakit mo ipagpapalit ng kayamanan ang sarili mo kung ikaw naman ang siyang dahilan na makakasala ang bawat tao? Lagi mong tatandaan, kung sa pamamagitan mo nagkakasala ang bawat tao, expect for the worst after death, after judgment. Kasi dubli talaga ang sasapitin mong parusa kaysa sa mga tao na yan na iyong hinahatak upang magiging mahulog sa impyerno. Mas maimpyerno pa kaysa iyo. Mas dubli ang sasapitin mo. Kasi nga sinasabi dito sa Lucas 17 na kakilakilabot ang mga tao nga siyang sanhi na magkasala ang bawat tao or kapwa. Mas maigi pa nga sa kanya nung natalian ng gilingan ang kanyang leg at itapon doon sa dagat kaysa ikaw ang siyang magkakasala, kaysa ikaw ang siyang dahilan na magkakasala ang kapwa mo. Ayon nga dito sa dagdag dito sa kasulatan, sa verse 42, sinabi dito, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay magnanangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. So klaro po dito, ang mangyayari o sasapitin ng bawat tao na gumagawa nito ay itatapon talaga sa apoy ng impyerno. So mag-ingat po kayo. So ang sinabi dito sa ating Panginoon, kailangan magbantay tayo na hindi tayo ang dahilan na magkakasala ang ating kapwa. Gaya ng iba, nakabra, nakapante, mga pastor, mga leader, mga church leader na nagtuturo ng maling aral, mga pastor, mga leader, mga pare na nagtuturo ng mga maling aral na kabaliktaran sa sinasabi dito sa kasulatan, na siyang dahilan ang bawat tao nagiging tumatahak sa impyerno. Itong mga klaseng mga taong ito ay siyang dahilan na nagkakasala ang bawat tao. Ayon dito sa kasulatan, titipunin sila ng Panginoon ng mga taong sanhi sa pagkakasala. Sila yung mga dahilan na nagkakasala ang bawat tao at yung mga tao na gumagawa ng mga kasalanan, ng kasamaan. Ayon dito, titipunin sila at itatapon doon sa pugon. Doon magnanangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin doon sa impyerno. Ito ang sinasabi dito sa Biblia at lagi nating babatayan. No? Kaya mag-ingat po tayo kasi ang laging sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, lagi niyong magbantay kayo lagi. Tulad tayo ng isang alipin, no, na umalis muna ang ating amo. Pero
Sinabi ng ating amo na babalik ako, pero hindi natin alam kung kailan ang balik niya, anong araw, oras o pitsa. So, dahil hindi natin alam yung pagbabalik niya, kailangan magbantay tayo. Magbantay tayo na hindi tayo papayag na pasukin ng magnanakaw ang bahay ng ating amo. Dahil natutulog tayo, tulog ka. Tapos, pinasok ka ng mga pinasok ang bahay ng iyong amo na magnanakaw, wala kang bantay, hindi ka nagbantay. Pinasok at kinuha yung mga importanteng bagay doon sa loob ng bahay. Tapos, pagbalik na yung amo, wala na yung mga gamit na gusto niya makita sa'yo. Ganun din sa atin dito. Kailangan nakabantay tayo, nakapokus tayo doon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi nga sinabi dito sa kasulatan doon sa Proverbs, fix your eyes on the Lord. No? Straight. Dito rin sa sinasabi din na ituon ang iyong mga paningin. Ituon ang iyong paningin doon kay Kristo. At hindi sa mundong ito. Kaya nga sinasabi dito, walk by faith, not by sight. So sinabi dito sa dagdag sa kasulatan, verse 43, patungkol sa mga taong matuwid na sumusunod sa Panginoon, na namumuhay sa kanyang kalooban. Sinabi dito, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kanilang kaharian, sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. So klaro po dito, ito po ang mangyayari, difference between death and life, between righteous and masama. Kasi nga sinasabi ng ating Panginoon dito sa sulat ni Malakayas, makikita niyo ang pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa akin at sa mga taong hindi naglilingkod sa akin. Sa mga taong matuwid at sa mga taong masama. Makikita niyo ang pagkakaiba. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. So dapat nating bantayan ang ating sarili na hindi tayo magkasala. Kung magkasala tayo, kailangan buong puso tayong mananalangin sa ating Panginoon at hihingi ng kapatawaran. At mag-ingat din tayo na hindi tayo ang magiging dahilan o magiging sanhi na magkakasala ang ating kapwa, upang hindi tayo mapunta for judgment, no? Sa hukuman. No? Kaya mag-ingat tayo kasi may judgment. After death is judgment. Pagkatapos mamatay ng taong ito, haharap siya sa Panginoon for judgment. At sinasabi dito ng ating Panginoon sa Kristo, ang salita niya dito ang siyang maghukom sa kanya sa katapusang adlaw o sa huling araw. Yan ang mangyayari. So mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa, sa ating pananalita o sa ating pananampalataya. Kung sino nga ba ang ating pinaglingkuran, ang Diyos ba o ang demonyo sa pamamagitan ng mga bagay sa mundo at mga ribultong santo. Mag-ingat tayo kasi maling desisyon natin, walang katapusang pagsisisi sa impyerno ang sasapitin natin. Maling hakbang ng iyong paa, impyerno ang babagsakan natin. Kaya nga, as long as we are sinner, Jesus Christ died for us on the cross. No, as long as na tayo ay makasalanan. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.